Napakunot ang noo ni Ramon nang marinig ang sinabi ni Joaquin. Isang kondisyon? Utal-utal na tanong nito. Tumango si Joaquin sa kanapangisi. Tama, isang kondisyon. Gusto kong gawin kang spy ko laban sa amo mong si Don Fausto. Ang kanina'y maliwanag na mukha ni Ramon ay napalitan ng pagkagulat na estatwa ito sa kinauupuan at tila ba naman hid sa mga oras na yon. Simple lang naman ang gagawin mo. Pagbibigyan kitang i-report kung anong ginagawa ng asawa ko kasi yan ang inutos sa'yo. Pero limitado lang. At the same time, kailangan mo ring i-report sa akin ang reaksyon nito at sasabihin niya sa'yo. Naintindihan mo? Meaning, dalawa kayong amo ko? Tanong ni Ramon sa kanapatango si Joaquin. Yes, but let me ask you a question. San bang loyalty mo? Alam ni Ramon na ito lang ang paraan upang makasurvive doon at wala siyang choice kundi ang maging tuta ni Kit Joaquin. Sa'yo po, boss. Sa'yo po ang loyalty ko. Kaya ipinapangako kong lilimitahan ko lang ang pagre-report kay Don Fausto tungkol sa asawa mo. Kahit anong utos nyo ay susundin ko rin, sabi ni Ramon sa lalaki. Napatango si Joaquin at napangiti. Nilapitan ng lalaki at hinila ang kwelyo nito. Impita na paungol si Ramon. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Subalit kapag nalaman kong tinraidor mo ko, hinilang yan ang abutin mo. Mas masahol pa sa kamatayan ang mararamdaman mo. Kilala mo ko, Mr. Navarro, iba ako magalit. Pananakot ni Joaquin kay Ramon. Matapos sasabihin yun, imaras ng binitawan ni Joaquin ang kwelyo ni Ramon sa kanapatayo ng tuwid. Pinagpagan pa niya ang kanyang suit na naluko at saka huminga ng malalim. Kayo nang bahala sa kanya, Mr. Taylor. Patuloy pa niya na kagad na lumabas sa loob na silid. Nakasalubong ni Joaquin sa kanyang paglalakad, si Jared na ngayon ay hingal na hingal dahil sa ginawang pagtakbo kanina. Napakunot ang noo ni Joaquin dahil doon. What's the matter? Tanong niya sa lalaki nang makalapit to sa kanya. Boss, tawag nito sa kanya tuminga ng malalim. Kinalmang sarili sa kahumugot ng lakas upang makapagsalita. Nalaman ko si Don Fausto pa lang may kagagawa ng pag-pull out ni Mr. De La Cruz sa proyekto natin. Nag-offer din kasing matanda ng malaki sa lalaki at nainganyo naman si Mr. De La Cruz sa deal nila. Napag-alaman ko rin na may ginagawang proyektong matanda dito kung kaya't hindi pa ito umuwi ng Spain. Report sa kanya ni Jared kaya napatango si Joaquin. Anong proyekto? Casino, boss. Napakuyumang noon ni Joaquin na marinig ang sinabi ni Jared. Hindi niya akalaing kikilos agad ang matanda laban sa kanya. Hindi siya naniniwalang coincidence lang na lumipas si Mr. De La Cruz ng proyekto. Hindi ganun ang ugali ng lalaki unless maganda ang offer ni Don Fausto dito. Kinuha ni Joaquin ang cellphone at tinawagan si Alexander. Ilang segundo rin ang nakalipas sa sagutin to ng lalaki. Walang bati-bati kagad na nagsalita si Joaquin. Alexander, alam ko malapit kayo sa isa't isa ni Don Fausto. Pwede mo bang sabihin sa akin ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang project na ginagawa ngayon? Nang marinig ang pakiusap ni Joaquin, ay napataas ng kilay sa Alexander. Hindi nito maiwasan na magulat. Alam niya kasi hindi naman magkaka-interes si Joaquin sa isang proyekto at negosyante unless nakagawa to ng masama sa lalaki o kaya baka hinamon ni Don Fausto ang brother-in-law niya. Tumikim si Alexander. Ang alam ko, magpapagawa to ng kasino malapit sa mansyon niya. Narinig ko mula sa bibig niya na may nahanap siyang isang bigating investor kung kaya't malakas ang loob niya na matuloy ang project na yun. Sa pagkakaalam ko, De La Cruz ang apelido ng investor na nakuha niya. Kwento ni Alexander, nakinig lamang ng tahimik si Joaquin. Mas lalong dumilim ang kanyang mukha nang marinig ang sinabi sa kanya ng lalaki. Matapos na magsalita si Alexander, ay agad na nagpasalamat si Joaquin. Bago pa man niya pinatay ang tawag ay nagtanong, ay bigla siyang may naalala. Gusto ko ring malaman kung sinong assistant ni Don Fausto. Kilala mo ba? Oo naman, ang alam ko ay nakararating lamang nito galing sa Spain kahapon. Since na-finalize na rin ang project na gagawin ay kailangan siya ni Don Fausto dito. The name is Ramsey Navarro. Isa sa pinagkakatiwalaan ng matanda sa lahat. Sagot ni Alexander. Napakunot ang noon ni Joaquin, nagulat dahil siya narinig. Have you heard the name? Ramon Navarro? Nandito siya sa akin, nasa hideout ko exactly. Nahuli siya ng mga tauhan ko na sinusundan ng kotse ng asawa ko. Kilala mo ba siya at anong relasyon nila ni Ramsey Navarro? Tanong ni Joaquin. Shit, ano? That man? Kapatid siya ni Ramsey.
They were fraternal twins. Ang lakas ng loob niya na sundan ng pinsan ko. Makakatikim siya sa akin. Saan ang location ng hideout mo? Halatang galit sa boses ni Alexander nang malaman nito na sinundan ni Ramon ng pinsan niya. You don't have to worry. Pinarusahan ko na siya at ginawan ko pa ng spy. Ang pagsunod sa asawa ko'y utos daw ni Don Fausto. Mag-ingat ka sa taong yun. Babala ni Joaquin kaya napatango si Alexander. I know, binalaan na rin ako ni Zinaya. Tungkol sa kanya pero hindi ko dapat ipahalatang may nalalaman na ako tungkol sa matanda. Kung ano man ang pinaplano mo ngayon, let me help you. Tatawagan na lamang kita kung kinakailangan. Ibibigay ko rin ang address ng hideout ko kung gusto mong bisitahin si Ramon. Pero not now dahil nagpapagaling pang lalaki. Maybe some other time. Natawa ng mahina si Alexander sa kanapailing. Serves him right. Ilang minuto rin silang nag-usap hanggang sa pinatay na ni Joaquin ng tawag. Jared, alamin mo ko siya ng address ngayon ni Ramsey Navarro. Kailangan ko rin ng details tungkol sa kanya. Kapag nahanap mong lalaki, you already know what to do. Seryosong sabi ni Joaquin ko kaya't napatangong assistant na si Jared. Opo boss, huwag kayong mag-alala. Bukas nasa kami na natin si Ramsey Navarro. Sumilay ang ngisi sa labi ni Joaquin saka malamig na nagsalita. Good. Sa loob ng tahimik na silid, nakagapos ang isang lalaki habang nagmamakaawa na palayain siya namang hindi kilalang armado. Hindi alam na lalaki kung ano nga bang atraso niya, ngunit isa lang na sa isip niya, nasa panganib ang buhay niya ngayon. Wala nang lakas ang lalaki upang makapanlaban pa, kung kaya't ang nagawa niya lang ay magpumiglas. Nasa harapan niyang dalawang malaking lalaki nakatitig sa kanya na napakatalim. Ang kanyang mukha ay sobrang haggard na, pati ang kanyang salamin ay basag na basag. Nasa inuupahan siyang apartment na biglang may sumugod na kalalakihan sa kanya. Malakas sa suntok ang inabot niya mula sa isang malaking lalaki kung kaya't nawalan siya ng malay. Nagising na lamang siya na nasa hindi pamilyar na silid. Nakabantay ang ilang malalaking tao sa gilid niya. Takot na takot siya sa mga oras na yon. Hindi alam kung anong gagawin. May isang pumasok na malaking lalaki tuksido pa ito kung kaya't sa isip niya baka yun ang nagpadukot sa kanya. Shut you all. Do you know who I am? Kilala niyo ba kung sinong amo ko? Sigaw niya habang masamang nakatingin sa mga kalalakihan. Yes, we know who you are. Hindi ba't ikaw ang assistant ni Don Fausto? Tama? Isang malamig na boses ang narinig ng lalaki sa loob ng silid. Kita niyang lalaki may katangkaran na pumasok sa silid. Nilapitan siya nito tinignan ng malamig kung kaya tumaas ang balahibo niya sa buong katawan. Bigla siyang natakot dahil sa uri ng tingin ng lalaki. Hindi siya nakahanda. Bigla nitong tinulak ang silyang inupuan niya kung kaya't napapikit siya ng mariin. Dahil doon tumamang mukha niya sa sahig kung kaya't namilipit siya sa sahig. Matapang ka. Patuloy pa nito tinapakan pang kanyang mukha. Napaungol siya dahil sa sobrang sakit ng kanyang pisngi. Si Ramsey ay assistant lamang ni Don Fausto kung kaya't hindi nito kilala ang ibang malalaking negosyante sa buong mundo. Kagaya ni Kit Joaquin. Sino ka? Wala naman akong atraso sa'yo, sabi ni Ramsey kay Joaquin. Ginisihan ni Joaquin si Ramsey at napailing. Wala nga. Yun naman pala, bakit mo ako pinadakip sa tauhan mo? Kapag nalaman to ni boss, malalagot kayo. Hintayin niyo lang ang pagbagsak niyo. Gaganti ako sa inyo. Hindi niyo ba kilala si Don Fausto? Isa siyang makapangyarihang negosyante sa buong Espanya. Naputo lang sasabihin ni Ramsey na magsalita si Joaquin. Wala akong pakialam, wala kang atraso sa akin pero ang amo mo meron. Dumagungdung ang malalim na boses ni Joaquin sa loob ng silid kung kaya't nanginig ang katawan ni Ramsey. Ngayon, tatanungin kita, kilala mo ba ako? Kumunot ang noon na lalaki at mas tinitigan pa nitong mukha niya. Ngayon ay tumapat ang ilaw sa mukha ni Joaquin. Doon naman nalaki ang mga mata ni Ramsey na makilalang lalaki. Bigla nitong naalalang mukha ni Joaquin na palaging balita sa telebisyon. Hindi man ito kilalang lalaki ng personal, ngunit naririnig nitong pangalang palagi sa mga kaibigan. Si Kit Joaquin ay isang malupit na negosyante at hindi basta-bastang natatalo siya kahit na anong laban. Binalaan pa si Ramsey noon ng kaibigan na huwag pagtatangka ang kantiin si Kit Joaquin Anderson dahil mahirap itong kalaban. Subalit tumawa lamang si Ramsey sa sinabi ng kaibigan. Hindi to naniwala ng lalaking pinakamakapangyarihan sa buong Asya. Napangisi lamang si Ramsey at buong lakas na nagpumiglas sa pagtapak ni Joaquin sa pisngi nito. Since kilala mo naman si Don Fausto, alam mo kung gaano siya kalakas, hindi ba? Hindi mo ba alam na si Mr. Alexander Montecarlo ang matalik na kaibigan niya? Palagi itong nasa likod ng matanda kung kaya't isang sumbong ko lang sa inyo ay tapos na kayo, mayabang na sigaw ni Ramsey kay Joaquin.
Kahit nga si Mr. Alexander ay umuyoko sa matanda, ganun ang boss kalupit. Nagtatalsikan ng laway ni Ramsey. Matalim at mayabang nitong tinitigan si Kit Joaquin, saka napahalakhak. Tahimik lamang na nakikinig si Joaquin, hindi man lang siya natakot sa sinabi ng lalaki. Mukhang marami na siyang sinasabi, boss. Bakit hindi na lang natin putulin ang dila niya? Nakakarindi ng boses niya, sabi ni Mr. Taylor habang hawak-hawak ang maliit na dagger na kanina nakapatong sa mesa. Mabilis na lumapit si Mr. Taylor kay Ramsey, tinilang dila nito upang ihandang putulin. Dahil sa sobrang takot ay napatigil si Ramsey. Takot na takot ang mga mata nito habang umuungol. Kitang-kita nitong matalim na dagger na nasa harapan ng dila ng lalaki. Anong sinasabi mo? Ako? Luluhod sa matandang yun? Nasisiraan ka na ba ng ulo, Mr. Navarro? Umatras si Mr. Taylor at umalis sa harapan ng lalaki. Doon nakita ni Ramsey si Alexander na nakatayo sa harapan nito. Nanlalaki ang mga mata ng binata nang makita si Alexander. Hindi makapaniwalang nandun ang lalaki. Anong ibig sabihin nito? Tumawa ng malakas si Alexander at nakbayan si Kit Joaquin. Hindi mo ba kilalang lalaking nasa harapan mo? Si Kit Joaquin Anderson ang pinakamakapangyarihang negosyante sa buong Asia. Mas makapangyarihan pa sa pinagmamayabang mong amo na si Don Fausto. I doubt it kung kaya ba nitong hamunin ng brother-in-law ko. Sabi ni Alexander habang napapailing. Brother-in-law? Sa puntong yun biglang naalala ni Ramsey ang balibalitang nahanap na ni Alexander ang pinsan nitong nawawala. Sa una hindi naniwala si Ramsey, ngunit ngayon ay nakumpirma na nito. So ibig sabihin, asawa ng pinsan ni Alexander si Kit Joaquin Anderson? Namutla ang buong mukha ni Ramsey. Natuyo rin ang lalamunan nito dahil sa sobrang takot at gulat. Nagpanik itong biglat nagpupumiglas dahil sa sobrang kaba. Pakawalan niyo ako dito. Parang awa niyo na. Malalagot talaga kayo kay Don Fausto. Sigaw nito at ngayon na nagmamakaawa na. Kahit natakot hindi pa rin maiwasan ng lalaki na banggitin ang pangalan ng amo nito. Kahit na maglupasay ka pa dyan, magmakaawa lahat na, hindi ka pa namin pakakawalan. Kung ayaw mo masaktan, alisin mo yung tapang mo at gawin ang lahat ng utos at sasabihin ng brother-in-law ko. Napangisi si Kit Joaquin dahil sa sinabi ni Alexander. If you want to save your life, do what I said. Kahit na ano pang sigaw mo, hindi ka naman maliligtas ng matanda dahil nasa teritoryo kita. Mayabang sabi ni Joaquin kay Ramsey. Nagulat ang lalaki dahil sa sinabi ni Joaquin. Hindi makapaniwalang gagamitin siya nito laban sa kanyang amo na si Don Fausto. Kahit nahihirapan, nagawa pa rin itong tingnan ng dalawang lalaki na sa harapan nito. Ikaw, kaya mo ba talaga akong patayin? Tanong nito kay Joaquin kung kaya't natawa siya ng mahina. Ikaw ba talaga si Kit Joaquin Anderson? Patuloy pa nito habang natatakot na tumingin sa kanya. Hindi inasahan ni Ramsey na makakatagpo niya isang taong katulad ni Joaquin. Batid ng lalaki na kaya nitong patayin siya mismo oras sa silid na yon. Mukhang katapusan na rin ang kanyang buhay kapag hindi niya sinunod ang lalaking ito. At dahil sa sobrang takot, agad siyang lumuhod at yumuko sa harap ng lalaki. Nagmamakaawa. Pasensya na boss. Pasensya na. Wala naman akong atraso sa'yo. Si Don Faustong kalaban mo, hindi ako. Sabi ni Ramsey kay Joaquin. Nang hindi pa rin nagsasalita si Joaquin, ay mas dumagdag pang takot na nararamdaman ni Ramsey. Ano nga bang gustong malaman tungkol sa kanya? Handa akong sabihin ng lahat ng iyon basta't wag mo lang akong patayin, Boss Joaquin. Alam ko rin ang lahat ng sekreto niya kung kaya't malaki ang mitutulong ko sa inyo. Patuloy pa ni Ramsey habang pinagsasalikop nito ang kamay na para bang nagdarasal sa isang Diyos. Dahil sa sobrang frustrations ay napaluha si Ramsey. Bigla niyang naalala ang kanyang asawa at anak. Please boss, pakawalan niyo na ako. May asawa at anak ako. Pangako, susundin ko lahat ng gusto niyo. Ano bang kailangan niyo sa akin? Nang marinig ni Joaquin ang pagmamakaawa ni Ramsey, ay napataas siya ng kilay. Hindi man lang siya naawa dito bagkus ay tinignan na niya lamang to ng matalim. Kung tutuusin, malaki ang maitutulong ni Ramsey sa plano niya. Una, ang lalaking assistant ni Don Fausto ang pinagkakatiwalaan ng ilang taon. Pangalawa, sabi nga ni Alexander ay magkapatid si Ramon at Ramsey kung kaya't alam niya na may inggit ang namamagitan sa kambal. Hindi nga siya nagkamali ng sabihin ni Alexander na totoo ang hinuha niya. Si Ramon ay malaki ang inggit kay Ramsey dahil pinagkatiwalaan ito ng buo ni Don Fausto. Hindi niya lang inasahan na madaling sumukong lalaking ito, kagaya rin ng kapatid na si Ramon ay bigla itong natakot at nagmakaawa na kaagad sa kanya. Hindi man lang nga siya napawisan na kausapin ng dalawa. Matapos na maiisip yun ay napangisi si Kit Joaquin. Napatayo siya ng tuwid at napamulsa. Isa lang naman ang gusto kong gawin mo, Mr. Navarro. Gusto ko sabihin mong kaalyansa na namin ni Sinayang kapatid mong si Ramon
at nakita mo kami nag-uusap sa isang private resort. Gusto ko sabihin mo ito sa kanya ng detalyado. Tipong mapapaniwala agad siya. Napakunot ang noon ni Ramsey nang marinig ang pangalan ng kapatid. Si Ramon? Gulat na gulat ang ekspresyon nito sa nagpatuloy. Paano niya nakilala ang kapatid ko? How come? Nasa Pilipinas siya ngayon? Nagdilim ang mga mata ni Ramsey na ma-realize na nauna pang pumunta ng Pilipinas ang kambal niya sa kanya. Mukhang malaki na rin ang tiwala ni Don Fausto sa lalaking yun at hindi niya yun nagustuhan. Nang maalalang sinabi ni Joaquin ay bigla siyang natuwa. Pabor sa kanyang gagawin niya. Ilalaglag niya si Ramon. Magandang idea yon at magbebenepisyo pa siya na pangisi siya. Kasi kahit na assistant siya ni Don Fausto ay limitado naman ang alam niya. Ang mga maruruming bagay, si Ramon kasi magaling sa pisikal na gawain samantalang siya naman ay magaling pagdating sa negosyo. Si Ramon ay barumbadong lalaki samantalang siya ay may dignidad na iningatan kung kaya't iwas na iwas siya sa gulo. Huminga ng malalim si Ramsey. Sige, gagawin kung gusto mo, sagot niya kay Joaquin. Matapos sasabihin yun ay sumilay ang ngiti niya sa labi. Matagal niya nang kinamuhian ng kapatid na si Ramon dahil sa aroganting pagmumukha nito kapag nakikita niya magkasama nito si Don Fausto. Matagal na rin niya pinagtitimpian ng lalaking yon at ngayon ang pagkakataon niya na mawalang lalaking yon sa landas niya. Samantalang kitang-kita naman ni Joaquin na nagustuhan nitong inuutos niya sa lalaki. Gusto niyang matawa ngunit pinigilan niya sarili. What a fool! Yan ang nasa isip niya habang nakatiti kay Ramsey. Lahat ng ito'y plano na talaga niya. Guguluhin niya ang mga galamay ni Don Fausto hanggang sa mamroblemang matanda at magpanik dahil sa ginagawa niya. Dalawa sa pinagkakatiwalaan ni Don Fausto ang hawak-hawak niya sa leeg. Si Ramsey nang tanging alam lang ay ang tungkol sa negosyo ng matanda, habang si Ramon naman ay alam ang lahat ng maruruming bagay na ginawa ni Don Fausto noon. Napakrus siya ng kanyang braso at nilagay niya ito sa kanyang dibdib sa kanginisihan si Ramsey. Tandaan mong sinabi ko sa iyo kanina, gusto kong ipabatid mong lahat sa matanda. Walang labis at walang kulang. Wag na wag mo kong lolokohin dahil alam mong kahihinatnan mo. Napatango ng marahas si Ramsey sa kanya. Huwag kang mag-alala, Boss Joaquin. Ako nang bahala sa lahat. Pangako ko sa inyo na hindi ako magkakamali. Dapat lang kung hindi dami na pati ang asawa at anak mo dito. Pananakot ni Alexander na kanina patahimik sa gilid. Agad na namutla ang mukha ni Ramsey. Sumiklab ang matinding takot sa puso nito kung kaya't napailing ang lalaki sa kanila. Talagang gagawin ng isang ama ang lahat upang hindi lang madami ang pamilya. Nanginginig ang labi nitong sumagot. Hindi ko kayo bibiguin. Pangako. Sana'y pagkatiwalaan niyo ko. Pakiusap. Huwag niyong idadamay ang pamilya ko dito. Tumulong luha ni Ramsey kung kaya't napailing si Alexander. Sundin mong brother-in-law ko at hindi namin papakialaman ang mag-ina mo. To think na sobrang loyal ni Ramsey kay Don Fausto ay nakakaramdam ng pagkabahala si Alexander. Matagal niya nang kilala ang lalaking ito. Si Ramsey ay isa sa pinaka-loyal na puppet ni Don Fausto. Simula nang binata pa ito hanggang sa magkaedad na.